Huwag kalimutan na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa susunod na manual recap katulad nito. Habang sila ay papasok na ng fortress ay sa tingin ni Camus na ang mga Baskerville daw ay hindi gaanong alam ang mga barbarians. Sabi naman ni Vikir na mas kilala daw nila ito kaysa sa kanila dahil lagi daw nila itong nilalabanan. Tinanong siya ni Camus kung bakit daw nila pinadala ang 3 triplets. Sabi naman ni Vikir na napagkasundoan na daw ito ng Morg clan na ang main force ay pupunta sa kabilang panig ng mountain range. Sinabihan siya ni Vikir na bakit niya pa daw ito tinanong kung alam niya na daw ito. Sabi naman ni Camus ay akala niya daw ay hindi niya pa ito alam, si Vikir daw ang in charge sa delegation at natural lang daw na alam niya ito. Tinanong siya ni Camus na kung sino daw sa mga barbaric tribes ang mas nakakainis. Naguguluhan na si Vikir dahil panay tanong daw si Camus. Sumagot naman siya na ito daw ay ang warrior tribe Balak at ang sorcerer tribe Rococo. Ang lakas daw ng Balak's bowmanship ay nasa mataas na level kumpara sa Empire. Sabi ni Camus na dahil daw siya ay maraming kaalaman tungkol sa ekolohiya ng barbaric tribes ay bibigyan niya daw siya ng 8 out of 100 points. Sinabi ni Vikir na para saan daw ang mga points. Sabi naman ni Camus na ito daw ay dahil magaling daw siyang sumagot at ayaw niya daw ang lalaking matalino dahil mas kawili-wili daw ang mga lalaki kung medyo bobo daw sila. Ang horseback niya daw ay 6 points, ang fashion niya daw ay 4 points, pero ang mukha niya daw ay 99 points. Nagpatuloy ang pag-evaluation ni Camus kay Vikir hanggang sa pinatigil niya na ito pero sabi ni Camus na kailangan niya daw maging mahigpit sa magiging asawa niya. Tinanong siya ni Vikir kung bakit daw siya ang magiging asawa niya, sinabi naman ni Camus na dahil daw ito ay nagawa niya ang test ng uncle niya. Napaisip si Vikir na ang tinutukoy pala ni Camus ay ang insidente na nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Naiinis si Camus dahil sa desisyon daw ng uncle niya ay may asawa na siya, gayunpaman wala na daw siyang magagawa dahil ito ay isang pangako. Nakalimutan daw ni Vikir ang mga nangyari nung araw na yun at kakalimutan na lang daw niya ito na parang hindi nangyari. Binato siya ni Camus at sinabing hindi niya na daw ito mababago dahil ito daw ay nangyari na, at kapag may nasaksihan daw siyang bagay ay hindi niya na daw ito makakalimutan. Nagtaka si Vikir kung ano daw ang binato sa kanya ni Camus at naalala niya na ito pala yung binigay niya sa kanya nung naglaban sila at mukhang hindi niya daw ito nilinisan. Pinakita ni Camus ang wall na ginawa daw ng Earth at Iron Mage sa loob ng 1 buwan. Humanga si Vikir sa morgue dahil sa loob ng 1 buwan ay nakamit nila ang isang bagay na aabutin ng 1 taon kung mga regular na tao lang ang gagawa. Napansin ni Vikir ang mga marka ng palaso at tinanong niya si Camus kung ito daw ba ay galing sa mga Balaks. Sinabi naman ni Camus na ang mga palaso daw na ginamit nila ay may mga nakalagay na aura. Tuwing gabi daw ay maraming tao ang namamatay kapag tinatamaan nito, dahil sa mga palaso na sinira ang Shield's magic ay nagtamo ng malaking pinsala sa dibdib ang kanyang uncle. Sinabi ni Vikir na nagtamo din daw ng pinsala si Hugo sa ilong at mukhang meron daw malakas sa mga barbarians. Sa tingin daw ni Camus ay babae ang may kagagawan nito. Maya-maya ay may tumawag kay Camus na kailangan niya daw pumunta agad dahil nahuli na daw ng search party ang mga miyembro ng barbarians. Sa loob ng tent ay nakita na nila ang mga barbarians at sinabi ni Vikir na sila daw ay mula sa Rococo Sorcerer tribe. Tinanong ni Camus kung nakuhan daw ba nila ito ng impormasyon pero sabi ng isang mage ay hindi daw ito nagsasalita, at ang physic magic daw ay hindi gumagana dito dahil daw ito sa strong sorcery at imposible daw basahin ang nasa isip nito. Tinanong ito ni Camus kung naalala pa daw nila ang kinidnap nila nung araw na inambush nila ang fortress dahil ang isa daw dito ay ang pang-anim niyang pinsan na si Rose. Tinanong ni Camus kung anong ginawa nila sa kanya, nagsalita ito gamit ang lengguwahe ng barbarians ngunit hindi nila ito maintindihan. Sinabi ni Vikir na may alam daw siya sa lengguwahe ng mga barbarians. Tinanong ni Vikir kung anong ginawa nila sa pinsan ni Camus. Habang ito ay nakangiti nagsalita ito sa lengguwahe ng barbarians at sinabi ni Vikir na patay na daw siya. Galit na si Camus at sinabi niya na ang senator daw ng audience hall ay kasalukuyang ginagamot, at ang senator naman ng temple ay nasa kabilang side ng teritoryo para sa inspection. Kaya ang desisyon daw ay gagawin niya at ang pasya niya daw ay agarang pagbitay. Ginamitan ito ng spell ni Camus na tumusok sa mga katawan nito at sinunog hanggang sa mamatay ito. Sa labas ng tent ay umiiyak si Camus. Pero sinabi ni Vikir na wag daw siyang mag-alala dahil namatay daw itong mapayapa. Sinabi ni Camus na hindi daw siya tanga at kahit hindi niya daw alam ang lengguwahe na ginagamit nito ay naiintindihan niya daw ito ng kaunti. Tinanong niya si Vikir kung tama daw ba ang narinig niya. Nagtaka si Vikir kung naintindihan niya ang sinabi nito na kinain nila ang pinsan niya. Lumipas ang ilang saglit ay tumahan na si Camus. Hindi daw ito oras para umiyak at oras na daw para ihanda ang kanyang sarili at ipaghiganti ang pinsan niya.
Maya-maya ay tumunog ang bell at sinabi ni Camus na ito daw ay signal na umaatake ang mga barbarians. Sabi ni Vikir na mukhang napabilis daw ang paghihiganti niya. Sa kabilang banda ay isang babaeng barbarians ang naghahanda ng palaso na may aura at tinira ito sa dalawang mage na nagbabantay sa taas. Sa sobrang lakas nito ay nawasak ang pader at inutusan ang mga kasamahan na sumugod na. Sinimulan na nilang hulihin ang mga tao nang biglang dumating si Vikir at agad-agad siyang nilagyan ng tali ng mga barbarians at siya daw ay gagawin nilang asawa. Hinatak ni Vikir ang tali at binalibag ang mga ito at sinabi na siya daw ay engaged na. Habang ang dalawa naman ay naghahanda na ng palaso para tirahin si Vikir, ay agad niya itong sinira ng walang kahirap-hirap. Sinabihan daw siya ni Hugo na wag daw siyang makikipaglaban hanggat wala ang main force. Habang si Camus naman na naghahanda ng fire spell ay inatake ito sa mga barbarians hanggang sa ito ay masunog. Tinanong niya si Vikir na bakit hindi niya daw ito pinatay. Sabi ni Camus na gumamit daw si Vikir ng liquid aura at siya daw ay isang graduator. Sinabihan niya si Camus na naka-receive daw siya ng utos kay Hugo na iwasan ang pakikipaglaban hanggat wala daw ang main force. Sabi naman ni Camus na wag daw siyang mag-alala dahil papatayin niya daw ito lahat. Habang naghahanda ng spell si Camus ay biglang may karayom na tumusok sa kanya, bumagsak si Camus at hindi daw siya makagalaw. Sinubukan ng isang barbarian hulihin si Vikir pero agad naman niya itong nasalo. Sinabihan niya si Camus na mas mabuti daw na umatras muna habang inaantay ang main force ng Baskerville. Hindi naman pumayag si Camus dahil kailangan niya daw ipaghiganti ang pinsan niyang pinatay ng mga barbarians. Maya-maya ay may palaso na papunta kay Vikir. Buti na lang ay agad niya itong naiwasan. Sa sobrang lakas nito ay nagulat si Vikir at napatanong kung ito daw ba ang tinutukoy ni Camus. Habang busy si Vikir ay tinangay ng isang barbarian si Camus at biglang sinugod siya ng isang babaeng barbarian. Nagawa naman itong salagin ni Vikir ngunit may kasunod itong sipa at tumalsik siya ng bahagya. Napapaisip na si Vikir kung ilalabas niya na ba ang kanyang lakas, nang biglang nagsalita ito at sinabi kay Vikir na nagkita daw ulit sila.